So welcome to this channel. It's me again, Paz Capistrano. For today's video ay pag-uusapan natin ay ang about sa kitaan ulit. So kung bago ka lang dito sa aking channel, ayan, mag-subscribe ka na. Okay guys, ito na yung short video clip na i-share ko sa inyo, and dito sa short video clip na to, yung mga tanong na nag-message sa akin, dito natin makukuha yung sagot and pinaka-updates ano. So medyo natagalan lang akong i-upload ang video na ito dahil nag-ask pa ako ng permission kay Sir Vincent Mongolan para ayos ko siyang may upload dito sa aking TikTok account, okay? So yung mga nagme-message dyan sa akin sa iba kong mga videos dyan, ng mga negative comments, ay mga nababasa ako dyan na pinagtatawanan yung mga situation ngayon ng mga sitaw seller, yung mga negative comments na sinasabi ninyo guys. I hope one day yung mga suot namin na sinelas ngayon, hindi nyo masuot. Ano? So, ganun lang naman yung buhay natin. But anyways, sabay-sabay natin panoorin yung short video clip na ito, and para makuha natin yung kung meron pa ba tayong makukuhang disbursement, kung makakapag-withdraw pa ba tayo, or maaari pa bang makabalik ang sitaw. Okay? Ayun, nag-send na may 3% pero wala naman nag-reflect sa e-wallet. Meron pong iba na nakatanggap, nag-send po. Yung iba po nag-send po sa email ko, may natanggap naman daw po sila. So siguro hindi talaga lahat nakatanggap ng 3% dahil nga napag-abutan nung baka dahil nga dun sa restriction, hindi natin po alam. Pero meron pong mga nakatanggap ng 3%. Yung iba po nagpadala sa akin ng proof na natanggap daw po nila sa bangko nila mismo. Sir Rogen Mendoza, siguro po the best thing we can do is to wait. Kasi wala rin naman po mangyayari kung magagalit tayo nang hindi natin alam kung sino yung kakausapin natin. Jaworski, yes, tama naman po. Tayo yung nag-speculate. Mahirap po. Actually, Sir Henry, hindi ko rin alam kung kailan po magdedesisyon ang SEC. No, hindi ko rin po alam kung kailan magdedesisyon ang SEC. Okay. Pero meron pong kumakalat na balita ngayon sa social media, sa Facebook, na di umano may nagpuntang taga SEC, taga Securities and Exchange Commission, binisita po yung opisina ng sitaw at sinabi po na tanggalin lahat ng trace tungkol sa sitaw. Tanggalin lahat ng pagkakakilanlan na ang yung 12th floor sa Cocolite Building ay pag-aari o kumbaga opisina yun ng sitaw. So tanggalin daw lahat ng any trace ng sitaw. Tapos meron po nagsabi doon din, may kumakalat din pong balita, meron din po doon sa taga-SEC, ang gawin ninyo kapag wala na pong trace ng sitaw, ay mag-register na lang kayo ng bagong business name, bagong registration, para kumbaga para malinis yung record, maayos yung record. Kung gusto ninyo talagang ibalik yung pera ng maraming seller, that is the best thing you can do. Gumawa po ng bagong account, bagong registration, para hindi po questionin yung bangko po ninyo na gagawin. Ayan guys, kung gusto niyo mapanood yung video na yon, mag-subscribe lang kayo kay Sir Vincent Mongolan. Ayan, nandyan lang yan sa kanyang YouTube, panoorin nyo. Or kung gusto nyo, hanapin nyo itong aking playlist. Nakalagay siya dun sa aking playlist. And ayun, subscribe kayo kay Professor Vincent dahil sa kanya rin tayo kumukuha ng mga updates dito kay Sitaw. And yun lang guys. Comment lang kayo sa video na to, and then replyan ko na lang kayo kapag meron akong time. Thank you so much. Ito.